Pagpalang araw po, ano? Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ay magbabasa ng Biblia ayon sa appointment, ang Biblia ng mga pastor. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang higit namin maunawahan ang iyong turo't aral. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang title, Nangaral si Pedro sa Portiko ng Solomon, ni Solomon. Nangaral si Pedro sa Portiko ni Solomon. Dito po sa gawa, The Acts of Apostles, chapter 3, verse 11. Habang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Takang-taka ang mga tao sa nangyari. Merong nangyari. Kaya nagtaka ang mga tao. Ano ang nakita ng tao? Bakit sila nagtaka? Dito po sa chapter 3 verse 1, minsan nagpunta si Pedro at Juan sa templo alas 3 ng hapon noon, oras ng panalangin. 2. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa itong isinilang, dinadala sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y umingi ng limos. Sa 5, tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Nagkatinginan sila ng mata sa mata. Habang yung lumpo, nakaganyan, humingi ng limos sa templong maganda, at dumating si Juan at Pedro. Nag-eye-to-eye sila. Sa 6, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Sa panahon kasi nila noon, ang pera nila, pilak, ginto. Di lang natin alam kung gaano kalalaki yon. Pero yun ang pera noon. Sabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit, kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Ano kayang meron si Pedro na ibinigay niya sa lumpo, si Spurt? Kasi nagtititigan sila eh. Umaasa itong lumpo, mukhang may pera ito, bibigyan ako ng limos dito. Pero sabi ni Pedro, wala akong pera, wala akong ginto at saka pilak. Pero meron ako dito. Ito ang ibibigay ko sa iyo. So, sinimulan na po ni Pedro ang pangangaral. Pinangaralan itong nasabing lumpo since birth. Pinangaral niya po si Jesus sa kanya. Sa pangalan ni Kristo Jesus na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. So, nang pinangaralan siya patungkol sa Panginoong Jesucristo, yan ang nasabi ni Pedro. Tumayo ka. Sabi, sa pangalan ni Kristo Jesus na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Aba, isipin nyo po,
since birth. Lumpo na. Itong lalaki, pinanganak na lumpo. Tapos sasabihin ni Pedro, tumayo ka at lumakad. Siyempre, bago sinabi ni Pedro yon, pinangaralan muna po si nasabing lumpo. Pinangaral niya, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa Kanya. Alam niyo, anong araw na nangangaral si Jesus dito sa ibabaw ng lupa, ganitong sabi niya sa mga alagad. Sa Lucas chapter 21. Basahin natin sa 11 at 13. Sabi ni Jesus, magkakaroon ng malakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. Yang sakit, isang salot din po yan. Yang sakit. Pag may sakit ka, paano ka maghanap buhay? Itong lumpo, paano siya maghanap buhay? Lumpo siya. Kaya namamalimos na lamang sa templong maganda. Dinadala siya ron, hindi ka siya makapuntang mag-isa eh. Dinadala, siguro binubuhat ko ito ng kanyang mga mahal sa buhay para mamalimos, para pangkabuhayan nila. So, nung dumating nangangaral si Jesus pala, sabi niya, isa sa mga binanggit niya ay ang salot sa iba't ibang dako. O, hindi po ba nagkakaroon ng salot sa iba't ibang dako? O, naalala niyo yung mga iba't ibang mga viruses? Mula noon pa. Sa panahon pa ng lumang tipan, may mga virus na sa panahon ni Moises. Nandyan lang ang virus, kaibigan. Nang dumating yung COVID-19, di ba? Virus yun. Salot. Sinalot ang buong daigdig. Natakot ang mga tao. Hindi lumalabas. Kasi pag tinamaan kang COVID, madali kang mamatay. So, sabi ni Jesus sa 13, iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Yun, nasabi niya sa kanyang mga halaga. Magpatotoo kayo sa mga tao tungkol sa akin. Anong ipapatotoo nila tungkol sa kanya? Sabi po sa Mateo chapter 11:28. Sabi ni Jesus, nangangaral siya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ang nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong mga pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahinga, kayong mga nabibigatan sa inyong buhay, mga may dalang pasanin sa buhay. Ali kayo, sabi ni Jesus. So, siyempre, kasama nila Pedro yan, na nagmi-ministeryo ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. So, nung dumating po yung panahon ng Pentecostes, ng ating Panginoong Yesus ay umakyat na sa langit, nagsimula na pong mangaral ang nasabing mga halagad. Sila Pedro. Kaya sa chapter 3, isang lumpo ang natagpuan nila sa oras ng panalangin sa templong maganda na nangihingi ng limos. Sabi ni Pedro, wala akong ginto, wala akong pila, pero meron ako siyang ibibigay ko sa iyo. So pinangaral niya si Jesus. Sino si Jesus? Nagpapagaling ng mga sakit. Nagpapagaling siya ng sakit. Kaya na sinabi ni Apostol Pedro, tumayo ka at lumakad. Hinawakan ni Pedro yung kamay niya. Nagawa ka sila ng kamay. Kapit kamay. Ganon. Itinayo ni Pedro. Tuloy.
Hinawakan niya sa verse 7. Hinawakan niya sa kamay ang lumpo at itinayo. Pagawak, ginanyan ni Pedro. Tinayo. Noon day, lumakas ang mga paha at bukong-bukong na lalaki. Nagimala po ang Panginoong Yesus sa kanya. After na ipakilala si Yesus, na si Yesus ay nagpapagaling ng mga karamdaman. Tinupad ni Pedro, ni Juan, yung sinabi ni Jesus, magpatuto kayo sa akin. Ipatutuo ninyo ako sa mga tao. Especially yung mga sinasalot sa buhay. So, anong sumunod na pangyayari? Sa 8, palukso itong tumayo. Well, palukso pa. Makita nyo naman. Siguro yung paglakas ng tuhod niya, napakaganda. Kaya napatalon siya sa tuwa, sa galak. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila. Naglalakad, lumundag, nagpupuri sa Diyos. Kita nyo po, lumulundag pa o tumatalo. Pinakita niya talaga. Praise the Lord na natanggap na niya ang pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo. 9. Nakita ng lahat nang siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. 10. Nang makilala nila siya, ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Siyempre, araw-araw siya pumupwesto ron para mamalimos. Humingi ng pangkabuhayan nila. Yun ang hanap buhay niya. Dinadala siya ron ang sabi ng Biblia. Siguro, binubuhat siya ng kanyang mga kamag-anak. Yung limos na nakukuha niya, yun ang kanilang pangkabuhayan. So, namukhaan siya ngayon ng mga tao. Kasi yun ang lugar niya eh. Sipin nyo, si Isbert, lumpo. Kaya dito, sa 11, abang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portico ni Solomon, patakbong lumapit sa kanilang mga taong takang-taka sa nangyari. Yan ang pinagtakan po nila. Bakit itong lumpo araw-araw humingi ng limos? Nakita nilang naglalakad, tumatalon at nagpupuri sa Diyos sa mismong luhod ng templo sa oras ng panalangin. 12. Nang makita ni Pedro ang mga tao, siyempre dumami ng tao eh. Sinabi niya sa mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Siyempre, saan titingin ng tao? Hindi ba kay Juan at saka kay Pedro? Naawak-awak yung kamay ng lumpo. Nagtataka sila. Kaya timano, sinabihan na sila ni Pedro. Hindi namin siya napagaling. Dipesa. 13. Nilwalhati ng Diyos ang ating ninonong sina Abraham, Isaac at Jacob, ang kanyang lingkod, na si Jesus, na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato, gayong ipinasya na nito ang palayain siya. So, nagimala ang Panginoon sa kanya. Alam niyo po ba kung ilang taon na po ito? Si Isberta, lumpo
bago natin tignan niya kung ilang taon siya, basahin natin yung verse 16, Gawa 3:16. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Yung lumpo, si Spirit. Lalaking ito na tinuturo nila Pedro at Juan. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Kasi alam niyo po, sa ngayon maraming mga reliyon sa pangalan ng kung sino-sino mga santo, santa ang ginagamit. Mali yun. Tama si Jesus. Ipangaral ninyo ako. Ipatotoho ninyo ako. Yan. Kaya sa pangalan lamang ni Jesus, siya ay nanalig. Ang pananalig kay Jesus sa lubusan nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. Nakita ng mga taong bayan, naggilalas, nagtaka. Kaya nakatingin sila kay Pedro at Juan. Kaya sabi ni Pedro, bakit nakatingin kayo sa akin? Akala nyo ba napagaling namin yan? May kapangyarihan ba kami? Kasi banal kami? Hindi. Sa pangalan ni Jesus, sabi niya, na kanyang pinangaral, dapat sa yung iba kasi, halimbawa, gusto nila magpa-pray. Pero wag mo muna ipapag-pray. Kailangan pangaralan mo muna sila para magkaroon sila ng pananampalataya. Ngayon, nasa pasyanan ng Diyos kung ano ang para sa kanila. Halimbawa, may pinag-pray ako, kagaya nung araw. Sabi nila, buti nandito si pastor. Siyempre, nag-isip ako. Ano kayang ibig nila sabihin? Sa isang lugar po yun. Sabi ko, bakit naman? Kasi po yung may dalaginding na sinasaniban, sabi nila. Kaya pala sinabi nila. Anong pangalan mo na Mahilig patingin-tingin dito yan. Yun pala. So, nung nagpunta ako doon, hindi ko siya pinag-pray kagad. Nag-Bible study muna ako sa kanila. Kasama yung masamang espiritu na nakasanib sa kanya. Gumagalaw yung ulo niya, umikot-ikot gano'n yung ulo niya. Oh. Mahaba pa naman ang buhok. Tapos nagsasalita. Iba ang salita. Ay iba yung, kasi babae yun Halatang-halatang nasasanib siya ng masamang espiritu. So, Bible study, umuhungol siya. At pinag-pray ko. Pagkatapos ko ipag-pray siya, na sinabi ko sa masamang espiritu, umalis ka sa katawan ng batang yan. Hindi mo pag-ahari yan ka. So, biyaya ng Diyos, sa pangalan ni Jesus ka ako, umalis. At naimasmasan po yung dalaginding. Sabi niya, anong nangyari? Yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, makapangyarihan talaga yan. Pero kung minsan po nangyayari, may mga prayer po, kahit sa pangalan ni Jesus, hindi pa po ibinibigay kagad. Tandaan niyo po, ang pasya ay nanggagaling sa Diyos. Hindi po sa atin, hindi sa akin yun. Hindi ako nagpagaling doon. Na sinasaniban ng masamang espiritu. Hindi ako doon. Ang nagpagaling sa pangalan ni Jesus, tamang-tama si Pedro. Sa pangalan ni Jesus, gumaling ang lalaking ito. Yun, dalaginding yun. Ibig sabihin, malapit na siya maging dalaga. Siguro, mga 17, ganun. Hindi ba, yung babae.
Pero itong kina Pedro, alam niyo po ba kung ilang taon na siya? Sabi rito sa Gawa 4:22. Babasahin ko. Ang lalaking pinagaling ay may ng 40 taong gulang, more than 40 years old. Doon niya po nalasap ang kagalingan ng kanyang pagkalumpo. Nung mapangaralan siya ni Pedro at ni Juan sa mismong portiko ni Solomon o sa pintuang maganda, sa oras ng panalangin ng umaga, alas 9, siya ay nagpapalimos na inakala niya bibigyan siya ng limos ni Pedro at Juan. Pero ang binigay ni Pedro at Juan, yung merong ako, sabi niya, sa pangalan ni Jesus, yun. Si Jesus ang dinala nila. At nung napangaralan siya, kaya nga nakalagay dito, nangaral si Pedro, ang title, sa portiko ni Solomon. Maraming tao at sumampalataya itong nasabing lalaki na may gitna pong 40 years old. Ganyan po. Dapat bago mo ipagdasal ang sino mang gustong magpadasal, pangaralan mo muna patungkol kay Jesus. At bahala na po si Jesus sa pinapanalangin mo. Siyang nagpapasya sa panalangin mo, ang Panginoong Jesucristo. In Christ alone. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong patutuo sa amin. Kayong mga nanonood ng video ito, sana meron po kayong natutunan. God bless us all po sa inyo. Ito po inyong kaibigan. Senior citizen na po ako, 64. At stroke nose. 6 years and 4 months. Sa biyaya ng Diyos, malakas pa. Bye-bye.